operation dito sa after the Parañaque incident. From Antipolo, tinracking nila yung suspect na naka-green na... Noong nakaraang Sabado, sa isang follow-up operation ng Manila Police District sa Cavite, nasa kote ang isa sa mga di umano'y nakatakas sa Parañaque shootout. O, kasama kami pero pagputukan, takbo na kami kaya yun ang papel namin, ilokaut. Ito ang naging payag ni Rolando Osorio alias Calag sa programang Pulis-Pulis matapos na masakote ang kanilang grupo noong Sabado sa Talabados, Bacoor, Cavite. Ayon kay Calag, responsable ang kanyang grupo sa sunod-sunod na hold-upan sa Metro Manila at kalapit na probinsya. In the morning of after nung Parañaque, pumunta doon yung tropa nila Major Madrideo. Ngayon, nung pagpunta ng tropa nila Major Madrideo, na establish nga niya, andun yung si Calag na sumasama dyan sa grupo na yan. At saka yung dating Scout Ranger na si Bokbok. So, dahil naman meron kaming warrant of arrest kay Calag, sinerve namin. Nakatakbo pa yan, nakipaghabulan pa, nakipagputukan pa. Ipinakita ni Calag sa amin ang diskarte ng grupong Osamis Waray-Waray sa pamagitan ng mga naipong ebidensya mula sa kuha ng CCTV camera. So, we're convincing na pumasok na sila. Si Calag, yung naka-camouflage na jacket na Ayan siya, yun. Kitang-kita si Calag na bitbit ang kanyang paboritong armas, ang AK-47 rifle, nang nilooban nila ang Welcome Building sa Makati noong September 17. Sila rin daw ang grupong kung tawagin ay Midnight Hazer, mga tulisang gumagamit pa ng uniformeng pampulis at sundalo. So far, sa identification namin si Calag, pero itong si Bokbok, wala pa kaming malinaw na picture dito kasi marami siyang... Ito yung sa Saint Scholastica. Bilang din ng R&E Taxi Corporation, Saint Scholastica College at RC Refreshments Company sa mga nilooban ng grupo ni Calag.